China to use military force to invade Taiwan. A great power war between China and the United States. Nitong mga nakaraang buwan, tila batang naghahamon ng gulo ang China sa Taiwan at Pilipinas na parehong protektado ng United States, isang bansang kilala sa tapang at kapangyarihan nito sa larangan ng digmaan at sa bawat galaw ng Amerika upang ipagtanggol at suportahan ang mga kaalyado nito. Parang sanggol din na inagawa ng Kende kung umiyak ang China at igiginiit ang panggigipit di umano ng Amerika sa kanila, taliwas sa ginagawa nitong mga agresibong aksyon sa Pilipinas at Taiwan na siyang maaaring pag-ugatan ng malaking digmaan sa Indo-Pacific region. Ano-anong mga tulong o suporta ng Amerika sa Pilipinas at Taiwan ang ikinakagalit ng China? Bakit nananatiling hadlang ang US sa mga plano nito sa mga pinag-aagawang teritoryo? Yan ang ating aalamin. Missile system sa Pilipinas. Mariing kinundena ng Defense Ministry ng China nitong Mayo ang paglalagay ng USA ng isang intermediate range missile system sa Lauag, Ilocos Norte bilang bahagi ng balikatan military drills noong nakaraang Abril. Sabi ng defense spokesperson Wu Xian, ang ginawang pagpapalakas ng US sa defense system ng Pilipinas ay maaaring magdadala sa rehiyon sa matinding kaguluhan. Aniya, ang intermediate range missiles na ang Tomahawk at SM-6 missiles na kayang paliparin ng Typhoon system ng Amerika ay isang stratehiya at malakas na opensang maikukumpara sa tulad ng mga ginamit noong Cold War. Subalit, paliwanag ni Colonel Michael Logico ng Philippine Army na ang Typhoon missile system na may bigat na 40 tons ay dinala lamang noong balikatan upang matukoy kung kaya itong itransport sa ere sa oras ng digmaan. Hindi ginamit ang missile upang manindak sa karatig bansa. Kinumpirma din ni Logico na nananatili ang missile system ng USA sa Pilipinas kahit tapos na ang balikatan, ngunit hindi tiyak kung hanggang kailan ito mananatili sa bansa dahil wala itong fixed deployment issue galing sa dalawang bansa. Hindi lang pagsusukat ng interoperability ng paggamit ng mga USA at Pinoy military assets ang ginawa noong balikatan ang nagpausok sa tumbong ng China. Kabilang din dito ang ginamit na decommissioned tanker ship na BRP Lake Caliraya na gawa sa China at intensyonal na pinalubog ng USA at Pilipinas nitong balikatan 2024. Inakusahan ng isang Chinese state-run media Global Times ang simulated attack sa mock enemy ship bilang umano'y provocative intent ng dalawang bansa laban sa China. Mariin naman itong itinanggi ng Pilipinas. Kinlaro nila na ang pagpili ng Chinese-made vessel para sa sinking exercises ay hindi sinsadya upang galitin ng China at nagkataon lamang. July 2023 pa nakalista ang BRP Lake Caliraya sa mga hanay ng decommissioned tankers na papasabugin ng balikatan drills ng US at Pilipinas ngayong 2024. Matatandaang naganap ang pagpapalubog na ito noong Mayo 8 sa Lauag, Ilocos Norte kung saan nakadeploy ang Typhoon missile system. Hindi ito ginamit sa pagpapalubog ng Lake Caliraya, bagkus ay ang ibang military assets ng USA, Pilipinas at Australia at walang intensyong suwagi ng sungay ng China. Sa loob ng 18 na araw, naging matagumpay ang ambisyon ng balikatan na tugunan ang lumalalang security challenges sa rehiyon. Nagkakaisa ang mga military leaders sa pagsasanay na gawing malaya at bukas ang Indo-Pacific at bigyan ng kapayapaan ang anumang tensyon sa sinumang nagnanais sirain ito. Ang balak sa susunod na balikatan ay mas mataas pa dahil ang Pilipinas ay nagbabalak magsagawa ng full battle simulation kauna-unahan sa kasaysayan ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Ngunit inaasahan na mas lalong magiging gigil ang China kung mangyari man ito. Foreign aid sa Taiwan. Pinasasalamatan ng Pangulo ng Taiwan na si Tsai Ing-wen ang Kongreso ng USA sa pagpasa ng isang malawakang foreign aid packet noong Abril 2023 na kinabibilangan ng suporta sa armas para sa isla matapos ang ilang buwang pagkaantala at mainit na debate. Nilagdaan ni Joe Biden ang batas na naglalayong bigyan ng halos $95 billion na foreign aid ang Ukraine, Israel at Taiwan
ng mga kaalyadong bansa ng USA na sa gitna ngayon ng giyera. Ang batas ay naglalaman ng mga probisyon na malawakang nakakaapekto sa maraming bahagi ng Asia-Pacific. Kinondena ng China ang ginawang pangingialam di umano ng USA. Sinasabi nitong itinutulak nito ang Taiwan sa isang mapanganib na sitwasyon. Ayon sa Taiwan Affairs Office ng Beijing, ang tulong ay seryosong lumalabag sa mga pangako ng US sa China at nagpapadala ng maling signal sa mga puwersa ng separatistang Taiwan Independence. Bukod pa rito, pumirma din ang Taiwan ng mga kontrata na nagkakahalaga ng bilyon sa US para sa mga pinakabagong henerasyon ng F-16V, fighter jets, M1 Abrams main battle tanks at HIMARS rocket system na ibinigay din ng USA sa Ukraine. Ito ay mariinding ikinabahala ng China dahil ang pagbebenta ng mga assets sa Taiwan ay pagpapalakas di umano ng tensyon sa pagitan nila at ng isla. Subalit sa likod ng foreign aid, lumalabas na mas makikinabang dito ang Amerika. Mayroong $8.1 billion na inilaan ng USA sa Taiwan upang labanan ang komunistang China at tiyakin ang malakas na deterrence sa rehiyon, ngunit ang pinakamalaking bahagi ng pondo ay para sa mga proyekto ng USA sa loob ng isla. Kabilang dito ang $3.3 billion para sa domestic submarine building industry ng USA upang tugunan ang mga naantalang proyekto sa paggawa ng barko. Mayroon ding submarine deals. $1.9 billion para sa Columbia-class submarine, ang pinakabagong klase ng nuclear-powered submarine ng Amerika na inaasahang ihahatid sa 2027 at $200 million para sa Virginia-class submarine. Lumalabas na ang Estados Unidos ang pinakamahalagang internasyonal na taga-suporta at tagapagtustos ng armas ng Taiwan kahit na walang formal na ugnayang diplomatiko. Sa patuloy na hiling ng China na itigil ang pangingialam ng USA, mas nagiging malinaw na USA ang malaking tinik sa kanilang lalamunan. Saan nag-uugat ang galit ng China? Una sa lahat, sila ang pangunahing ugat ng tensyon sa West PHC sa pamamagitan ng pagbobomba ng water cannon sa mga Pilipinong mangingisda at PCG. Maging sa pagkikimkim ng mga islang hindi naman nila sakop. Sila rin ang may masidhing pagnanais na mapanumbalik ang Taiwan sa mainland bilang bahagi ng One China Principle nito. Bagamat walang dahilan upang sila ay magalit sa pagtulong ng USA sa Taiwan at Pilipinas, lumalabas na ayaw nilang malamangan sila ng maliliit na bansa. Kating-kati na silang ipamalas sa mundo ang kanilang military powers, pero ang mga hindi inaasahang suporta ng USA ang tila nagpapatagilid ng posibilidad na sila ay magtagumpay sa kanilang mga plano. Sa tingin mo, sa sumisidhing tensyon sa Indo-Pacific, may karapatan bang magalit ang China sa ginagawang paghahanda ng mga bansang inaalisan nila ng karapatan sa sarili nilang teritoryo? Maaari kayang maipit lamang sa proxy war ang Taiwan at Pilipinas? I-comment mo yan sa baba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video natin. God bless.